Welcome sa Hami Recap. Ang i-recap natin ngayon ay ang Dubai Dragon Mine. Sa kanyang nakaraang buhay, ang pangunahing tauhan ay isang sinaunang Diyos na dragon na isinilang kasabay ng mga Diyos. Sa buong pag-iral niya, ilang ulit niyang ibinuka ang kanyang mga pakpak upang tulungan ang mga tao na malimpasan ang mga likas na sakuna at matitinding kalamidad. Ngunit nang lumipas ang mga panganib, nagbago ang puso ng mga tao. Hindi na nila siya tinitingnan ng may pasasalamat. Sa halip, dahil sa takot sa kanyang napakalaking kapangyarihan, nagsimula silang mainggit, maghinala, at sa huli yusagan siya ng walang dahilan. Kahit taglay niya ang walang kapantay na lakas, hindi siya lumaban at tahimik na tinanggap ang kanyang kapalaran. Hindi inaasahan, nang magmukhang tapos na ang lahat, muli siyang nagmulat ng mga mata at isinilang na muli bilang isang karaniwang tao. Sa bagong buhay na ito, pinangalanan siyang Doran, ikalawang anak ng isang pamilyang magsasaka malapit sa hangganan ng kaharian. Buhay at malusog pa ang kanyang mga magulang. Mayroon siyang nakatatandang kapatid at kalaunan ay nagkaroon pa ng nakababatang kapatid. Payak ang buhay sa kanilang nayon sa hangganan. Karamihan ay umaasa sa pagsasaka at kung masipag, sapat ang kanilang pamumuhay. Ngunit dahil malapit ito sa hangganan, madalas silang bantaan ng mga halimaw at tulisan, at hindi kayang bantayan ng mga sundalo ang bawat lugar. Sa nayon, kailangang maging matatag ang mga bata. Sa edad na 15 taon, at ngayoy 16 na si Doran, umalis na siya sa bahay upang magsimulang mamuhay ng mag-isa. Kinabukasan, may misyon siyang siyasatin ng Latian dahil isang buwan nang nawawala ang mga butiki roon. Karaniwang tungkulin ito ng mga sundalo, kaya iminungkahi ng kanyang kuya na huwag niya itong gawin mag-isa. Ngunit abala ang iba sa pagbabantay kaya si Doran ang sasigawan ng misyon. Mas mukha siyang seryoso, kalmado, at determinado kaysa sa mga kaedad niya. Kasama niya ang kanyang kababata na kasabay niyang nag-aaral ng mahika. Nagdadamayan sila at sabay na umuunlad araw-araw. Isang araw matapos ang klase, inanunsyo ng pinuno ng nayon ang nakakagulat na balita. Pansamantalang maninirahan sa kanilang lugar si Lady Christina, anak ng isang marangal na pamilya. Nagdulot ito ng ingay at pananabik sa mga tao. Nang makita siya ni Doran, agad niyang naramdaman na hindi pangkaraniwan ang kapangyarihang nakatago sa dalaga, ngunit nanatili siyang kalmado at hindi nagpakita ng pagkagulat. Abala ang pang-araw-araw na buhay ni Doran. Bukod sa pag-aaral at pagsasanay, tumutulong pa rin siya sa kanyang mga magulang at inaalagaan ang pamilya. Mapagmahal at maayos ang samahan ng kanyang mga magulang, ngunit nag-aalala sila sa pinili niyang landas. Mapanganib ang pagsisiyasat at pakikipaglaban sa mga halimaw. Madalas nila siyang payuhan na mag-asawa ng maaga upang may mag-alaga sa kanya, ngunit ngumingiti lamang si Doran at sinasabing masaya siya sa kalayaan at paniniwalang ang pagiging binata ang tunay na kaligayahan. Dumating ang araw ng kanyang misyon sa Latian. Halos kalahati ng nayon ang naghatid sa kanya. Ang matatanday nagdarasal, ang mga batay nakakapit sa kanilang magulang, at ang mga bantay ay yumukod bilang tanda ng pagtitiwala. Binigyan siya ng kanyang kaibigan ng kahon na may supply. Nagbabala naman ang kanilang guro sa mahika na may masamang pangitain siya at kailangang mag-ingat si Doran. Pagdating sa Latian, natuklasan ni Doran na nagkakagalit ang espiritu ng lupa at ang dakilang espiritu kaya naging delikado ang lugar. Lalong ikinagulat niya ang paglitaw ng isang espiritong ahas mula sa mga alamat, na may kakayahang umakit ng tao. Selina ang pangalan nito. Hindi siya bihasa sa pang-aakit at tila alanganin ng kanyang kilos. Sinabi niyang wala siyang masamang balak, ngunit nagalit ang dakilang espiritu dahil sa kanyang presensya. Hinila siya ni Doran palayo at ipinaliwanag na ang mga lindol ang nagdulot ng kaguluhan. Nakipagsanib puwersa si Doran kay Selina upang labanan ang espiritu. Tinawag ni Selina ang isang dambuhalang ahas habang sumugod si Doran at pinabagsak ang kalaban. Nagtagumpay sila, ngunit napuno ng putik si Selina. Dinala siya ni Doran sa kanyang tolda, binigyan ng malinis na damit at mainit na pagkain. Ikinwento ni Selina ang tradisyon ng kanilang tribo, sa edad na 17, kailangang umalis ang bawat espiritong ahas upang humanap ng mapapangasawa sa mundo ng tao. Ngunit may sumpa sila, ang likido sa kanilang katawan ay may laso na maaaring ikamatay ng kapareha kung hindi ito sapat ang lakas. Ikinwento rin niya ang tungkol sa kanyang mga magulang. Nakinig si Doran at nakita si Selina bilang isang inosente at masigasig na dalaga.
Bago sila maghiwalay, sinabi ni Selena na pakiramdam niya'y mahal na mahal ni Dolan ang kanyang pamilya. Napaisip siya at naalala ang kanyang nakaraang buhay bilang dragon na puno ng pag-iisa. Ngayon, bilang tao, mayroon siyang tahanan at mga mahal sa buhay. Nagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa paggawa ng mga gayuma at panlunas kasama ang kaibigan niyang si Eri sa ilalim ng kanilang guro. Hindi siya gaanong mahusay at madalas pumalpak, ngunit nagsikap siyang matuto. Araw-araw, nagdarasal ang mga tao sa Diyosa ng lupa, isang Diyos ang dati niyang kaibigan noong siya'y dragon pa. Tuwing nakikita niya ito, may halong pamilyar at pangungulila ang kanyang damdamin. Isang gabi, habang nag-iimbestiga sa kakaibang amoy sa paligid, muli niyang nakatagpo si Selena na nagkakampo mag-isa. Nabigla siya at aksidenteng natabig ang palanggana ng tubig. Tinagpan siya ni Dolan nang hindi nag-iisip, dahil bilang dating dragon, wala siyang malinaw na konsepto ng pagkakaiba ng kasarian. Napahiya siya ng mapag-alitan at napasunod sa utos na ipikit ang mga mata. Ikinuwento ni Selena na nabigo siyang makahanap ng mapapangasawa dahil sa takot ng mga tao sa kanyang buntot na ahas. Nasaktan siya sa paulit-ulit na pagtanggi at bumalik upang humingi ng tulong kay Dolan. Maingat na inalok ni Dolan na manirahan siya sa nayon. Ipinaliwanag niyang maaaring mag-ingat ang mga tao sa simula, ngunit kalaunan ay tatanggapin din siya. Unti-unting nagbago ang pananaw ng mga tao nang may mag-iwan ang mga nahuling hayop sa gubat at napag-alamang si Selena ang may gawa nito. Naging hati ang damdamin ng mga tao, ngunit nang makita nilang wala siyang masamang balak, nabawasan ang takot nila. Nang biglang sumulpot ang isang dambuhalang oso, iniligtas ni Selena ang anak ng pinuno ng mga bantay, bagaman may alinlangan pa ang iba. Ipinagtanggol siya ni Dolan at sinabi na hindi sila dapat maging walang utang na loob. Inamin ni Selena na nais lamang niyang manirahan sa nayon at wala siyang masamang hangarin. Sa isang seremonya, nakatanggap pa ng mensahe mula sa Diyosa ng lupa ang banal na tagamasid, na nagsasabing mabuti ang puso ni Selena. Unti-unting napawi ang pagdududa ng mga tao at nagsimulang tanggapin ang presensya ng espiritong ahas sa kanilang pamayanan. Ang pahayag na iyon ang tuluyang nag-alis sa natitirang pag-aalinlangan ng mga tao. Nang tuluyan ang tanggapin si Selena, labis siyang naantig kaya nawalan pa siya ng malay. Pagkagising niya, namangha siya nang makitang nakangiti at malugod siyang tinanggap ng mga taga-nayon. Binigyan pa siya ng isang maliit na bahay na matitirhan, bilang pasasalamat sa pagliligtas niya sa kanyang anak. Naghanda ang pinuno ng mga bantay ng espesyal na regalo, isang tambak ng malalambot na unan upang maging komportable ang kanyang mahabang buntot. Sa sobrang tuwa ni Selena, napaluha siya. Matapos ang matagal na paglalakbay at pag-iisa, natagpuan din niya ang isang lugar na maaari niyang tawaging tahanan. Mas lalo siyang minahal ng buong nayon at namuhay ng masaya at payapa kasama nila. Labis ang ikinatuwa ni Dolan sa nangyari. Unti-unti niyang naunawaan na ang mensaheng ipinadala ng Diyosa ng lupa ay hindi lamang paalala sa mga tao, kundi para rin sa kanya. Alam niyang hindi madaling suklian ang biyaya ng mga Diyos, at ang bagong utang na loob na ito ay mananatili sa kanyang puso. Kinagabihan, sa katahimikan ng dilim, iniwan ng kanyang kaluluwa ang mortal na katawan at bumalik sa banal na kaharian. Muling lumitaw ang anyo ng Diyos na dragon, kumikinang ang mga kaliskis at nakabuka ang mahahabang pakpak na tila tumatakip sa langit. Yumuko siya bilang pasasalamat sa Diyosa ng lupa. Naalala ng Diyosa ang mga lumang kwento. Noon, tila wala siyang pagpapahalaga sa buhay. Totoo na dati wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan, ngunit matapos maranasan ang init ng pagmamahal ng mga tao, natuklasan niyang napakaganda pala ng buhay na ito. Marahang umalingaw-ngaw ang tinig ng Diyosa, pinapaalalahanan siyang ang kanyang muling pagsilang ay isang biyaya. Hiniling niyang mamuhay siya ng iba, huwag muling bumalik sa pag-iisang bumalot sa kanyang nakaraang buhay. Payuhan siyang buksan ang kanyang puso at pahalagahan ang mga nasa paligid niya. Ipinahiwatig din ng Diyosa na mabuting dalaga si Selena at huwag niyang hayaang makaligtaan siya dahil lamang sa pag-aalinlangan. Pagkagising ni Dolan, wala na siyang oras mag-isip ng matagal dahil masiglang hinila siya ni Selena patungo sa bukid kasama si Christina upang maghukay ng patatas. Ang tawanan ni Selena, ang medyo alanganin ngunit determinado na kilos ni Christina, at ang mapusyaw na gintong liwanag ng umaga ay nagbigay sa kanya ng malalim na kapayapaan. Sa simpleng pamumuhay na iyon sanayon sa hangganan, nakaramdam siya ng kakaibang init sa puso. Samantala, sa kabisera ng kaharian, kumakalat ang madilim na balita.
Sunod-sunod ang mga kaso ng pagdukot sa mga kababaihan at nagdulot ito ng takot sa lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nakatanggap ng liham ang punong guro ng akademya mula kay Christina. Sa mahabang sulat, ikinwento niya ang kanyang pamumuhay sa nayon sa hangganan, isang lugar na napakainit tuwing tag-araw, napakalamig tuwing taglamig, at may lupang mahirap bungkulin. Gayunpaman, ang mga tao roon ay tapat at mahabagin, hindi nila siya itinaboy bilang isang maharlika, ngunit may pagitan pa rin na hindi madaling mabura. Dahil dito, madalas siyang mag-ensayo ng espada sa bundok upang maibsan ang lungkot. Isang araw habang nagsasanay, nakita siya nina Dolan at Selena. Napansin ni Selena ang lungkot sa kanyang mukha at agad siyang hinila pauwi. Sa maliit na silid, masigla niyang ipinakilala ang kanyang kama. Nagbiro si Dolan na ang kama ay mas bagay sa kalahating tao at kalahating ahas na katawan ni Selena. Ngunit ngumiti lamang si Christina at nahiga ng walang pag-aalinlangan. Sa sobrang tuwa ni Selena, hinila pa niya si Dolan upang sumama sa kanila. Naging magaan at masaya ang paligid, tila wala ng pagitan sa kanilang tatlo. Mula noon, unti-unting nagbago si Christina. Sinikap niyang makibagay sa simpleng buhay sa kanayunan. Isang araw, matapang siyang bumisita sa bahay ng pinuno ng mga bantay. Ang asawa nito ay isang kalahating tao na araw-araw naghahatid ng sariwang gatas sa nayon. Inanyayahan si Christina na tikman ito at agad siyang napahanga sa tamis at bango nito. Nauwi sa paligsahan ang pagtikim, at hindi inaasahan, mas marami ang nainom ni Christina kaysa sa pinuno ng mga bantay, dahilan upang mapaupo ito sa pagod. Naghalaka ng buong pamilya, at sa kauna-unahang pagkakataon, malaya ring tumawa si Christina, malayo sa dating seryosong maharlika. Sa tulong ni Dolan at Selena, tuluyan nang nabura ang pagitan ni Christina at ng mga taga-nayon. Nakisama siya sa mga gawain, nakipagkwentuhan, at sumubok ng mga simpleng bagay na hindi niya dati ginagawa. Ang sumunod niyang liham sa akademya ay labis na nakaantig sa punong guro, na hindi makapaniwalang ang isang mapagmataas na dalagang maharlika mula sa kabisera ay natutong makihalubilo at tumawa kasama ang mga taga-bukid. Ngunit hindi nagtagal ang payapang panahong iyon, mabilis na kumalat ang balitang ang isang kilalang maharlika mula sa kabisera ay naging kaibigan ng isang magandang espiritong ahas. At kasama ng balitang iyon, nagsimulang umusbong ang mga bagong alangasngas at panganib.